Sa paanan ng bundok Isarog, sa lalawigan ng Camarines Sur, may isang liblib na baryo na matagal nang kilala sa mga kwentong katatakutan. Dito, ang pinaka nakakatakot na nilalang na kinatatakutan ng lahat ay hindi ang karaniwang aswang na lumilipad o kumakain ng laman, kundi ang gabunan. Sinasabing ito ang pinakamatanda, pinakamalakas at pinakamasama sa lahat ng uri ng aswang. Hindi ito basta-basta nakikita at kapag napili ka na nitong maging biktima, wala nang ligtas na lugar para sa'yo. Ako si Mario. Bata pa ako noon, mga 13 taong gulang, nang mapadpad kami roon ng aking lola upang manatili sa bahay ng aking tiyuhin. Si Lola Maring ay matanda na at maraming alam tungkol sa mga nilalang na ito. Bago pa man kami makapasok sa baryo, binalaan na niya ako ng mahigpit. Makinig kang mabuti, apo. Seryoso niyang sabi habang naglalakad kami sa makakapal na gubat. Dito sa lugar na ito, hindi lang basta aswang ang dapat mong katakutan. Ang gabunan ay espesyal, matanda na sila, daan-daang taon na namumuhay. Hindi sila kumakain ng karne o lamang loob gaya ng iba. Ang hinahanap nila ay ang dugo at ang buhay mismo ng tao. Ang kanilang laway ay lason. Ang kanilang hininga ay nakakamatay at nakakabasa sila ng isip. Kapag inisip mong ligtas ka, doon ka nila aatakihin. Paano po natin malalaman kung gabunan ang nasa paligid? Tinanong ko na nagsisimula ng kabahan habang tumatagos ang dilim sa pagitan ng mga puno. May mga palatandaan, sagot niya habang hawak ng mahigpit ang isang maliit na bungkus ng bawang at dahon ng kalamansi na nakatali sa kanyang laylayan. Kapag gabi na at tahimik na ang lahat, bigla mong maririnig ang tunog ng parang malaking ibon na lumilipad. Pero mas mabigat, mas malalim ang ugong. Minsan parang baka, minsan parang malaking aso, pero lumilipad. Kapag narinig mo iyon, huwag kang titingin sa bintana, huwag kang magbubukas ng ilaw, at higit sa lahat, huwag kang tatawag ng pansin. Ang gabunan, kapag nakapili na ng biktima, susundan ka nito kahit saan ka man magpunta hanggang sa makuha ka nito. Noong una, akala ko ay mga kwento lamang ito para matakot ang mga bata. Ngunit malalaman ko sa lalong madaling panahon na ang bawat salitang binitawan ni Lola ay totoo at mas masahol pa sa inaakala ko. Ang bahay ni Tio Berto ay gawa sa kahoy at pugon, nakatayo sa gilid ng isang malawak na bukirin, malapit sa gubat. Sa mga unang gabi, maayos naman ang lahat. Ngunit noong ika-4 na gabi, nagsimula ang lahat. Gising ako ng hating gabi dahil sa uhaw. Dahan-dahan akong bumangon mula sa aking higaan. At habang naglalakad ako patungo sa bintana upang silipin ang buwan, narinig ko ito. Isang malalim at mabigat na ugong. Parang hangin na dumadaan sa malalaking sanga ng puno. Pero hindi, may kasabay itong tunog ng mga pakpak. Napakalaki at napakakapal na pakpak. Mabagal ang bawat palo. Parang may napakalaking nilalang na lumilipad ng mababa, diretsong papunta sa aming bahay. Kinakabahan ako at dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Doon sa liwanag ng kabilugang buwan nakita ko ito. Hindi ito pangkaraniwang aswang na nakikita sa mga kwento. Ang gabunan ay napakalaki, halos kasing laki ng kalabaw. Ang katawan nito ay natatakpan ng makakapal at magagaspang na balahibo na kulay itim at buntian. Ang mga pakpak nito ay parang sa paniki, pero mas malawak at makikita ang mga ugat at laman sa ilalim ng manipis na balat. Ang mukha nito ay pinaka nakakatakot. Mayroon itong matangos at mahabang nguso na parang sa baboy ramo. Puno ng matutulis at mahabang ngipin na kumikinang siliwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay malalaki, bilog at kasing pula ng bagong dugo na parang may sariling liwanag na nagniningning sa dilim. Lumipad ito ng mababa sa ibabaw ng aming bubungan. Narinig ko ang mabigat na yabag at ang tunog ng mga kuko nito na kumakaskas sa pugon. At pagkatapos, nagsimula itong magsalita. Ang boses nito ay parang pinaghalong ungol ng hayop at tinig ng matandang babae. Malalim, garalgal at puno ng puot. Nariyan kayo. Alam kong nariyan kayo. Ang sarap ng amoy nyo. Ang sarap ng dugong dumadali sa inyong mga ugat. Ibibigyan nyo ba ito sa akin? O kukunin ko ba ito ng sapilitan?
Natataranta akong umatras mula sa bintana at tumakbo pabalik sa aking higaan. Nagtago ako sa ilalim ng kumot habang nanginginig ang buong katawan ko. Narinig ko ang pagtawag ni Lola mula sa kanyang higaan sa kabilang kwarto. Apo, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagawa ng ingay. Nasa ibabaw lang siya. Naghihintay lang siya na magkamali ka. Buong gabing iyon, nanatili kaming gising. Ang nilalang ay hindi umalis. Minsan ay maririnig namin itong gumagapang sa dingding. Minsan ay nasa ilalim ng bahay. Kumakaskas sa mga poste gamit ang matutulis nitong kuko. At sa bawat sandali, naaamoy namin ang mabahong amoy nito. Amoy na bubulok na karne, pinaghalong asopre at natuyong dugo na tumatagos kahit sa mga saradong bintana at pinto. Nang sumapit ang umaga, nawala na ang mga tunog. Lumabas kami ng bahay at nakita namin ang mga bakas, malalalim na marka ng kuko sa mga poste at dingding. At sa bubungan may malalaking butas na gawa sa matutulis na bagay. Sinabi ni Tio Berto na hindi ito ang unang pagkakataon. May gabunan dito sa paligid. Seryoso niyang sabi habang tinitignan ng mga bakas. Matagal na siyang narito. Matanda na siya, sabi ng matatanda. Higit sa 500 taon na. Siya ang pinuno ng lahat ng aswang dito. Hindi siya basta-basta umaatake kapag may ilaw o araw. Pero kapag gabi na, wala tayong ligtas. Bakit po hindi siya umaalis? Tanong ko. Dito na siya nakatira. Ang lupain ito ay sa kanya, sabi nila. At may hinihintay siya. Sinasabing kapag may napili siyang pamilya, hindi niya ito titigilan hanggang sa makuha niya ang lahat ng dugo nila. At mukhang tayo ang napili niya ngayon. Mula sa araw na iyon, naging impyerno ang bawat gabi namin. Ang gabunan ay laging naroon. Sa bawat paglubog ng araw, naririnig namin ang ugong ng kanyang paglipad. Hindi lang siya nasa bubungan. Nagsimula siyang lumapit ng lumapit. Minsan ay naririnig namin siyang bumubulong sa labas ng pinto. Tinatawag kami gamit ang boses ng mga taong kilala namin. Lola? Lola Maring? Tulungan mo ko. Nahulog ako sa ilog. Lola? Boses iyon ng aking tita na nasa malayong bayan naman nakatira. Anak, labas ka dyan. May dala akong pagkain. Lumabas ka na. Boses naman iyon ng aking ina kahit alam kong nasa syudad ito at ligtas. Sinabi sa akin ni Lola na iyon ang isa sa pinakamasamang kakayahan ng gabunan. Maaari nitong gayahin ang boses, amoy at kahit anyo ng sinumang tao o hayop upang linlangin kami. Isang gabi, noong tulog na ang lahat, nagising ako dahil sa mainit at mabahong hininga na tumatama sa aking muka. Dahan-dahan akong dumilat. Sa dilim, sa tapat mismo ng aking higaan, nakatayo ang isang mataas at aninong anyo. Nakayuko ito at nakatingin sa aking direksyon. Ang hininga nito ay mainit at mabaho, parang hangin mula sa pugad na may halong bulok na karne. Nakita ko ang matutulis na ngipin na kumikinang at ang mga matang pulang-pula na parang nakatitig mismo sa aking kaluluwa. Dahan-dahan nitong iniunat ang mahaba at payat na kamay na puno ng makakapal na balahibo at matutulis na kuko papunta sa aking leeg. Hindi ako makagalaw, parang napaparalisado ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumawag ng tulong pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Malapit na ang kanyang kamay sa aking leeg. Nang biglang may lumipad na bagay at tumama sa mukha ng nilalang. Ito ay ang kwintas na gawa sa bato at bawang na isinuot sa akin ni Lola noong unang araw namin dito. Sumigaw ang gabunan, isang sigaw na napakalakas at nakakabingi. Parang pinaghalong ungol at hiyaw ng tao at hayop. Umatras ito pabalik at sa isang iglap ay naglaho ito na parang usok. Na iniwan ang matinding mabahong amoy ng asopre sa kwarto. Dumating si Lola na may dalang sulo at bungkos ng dahon ng kalamansi habang nagdarasal ng malakas. Lumayo ka! Lumayo ka! Masamang nilalang! Hindi mo kami makukuha! May protection kami ng Diyos at ng mga ninuno namin. Kinabukasan, napagdesisyonan na namin na kailangan naming humingi ng tulong sa isang manggagamot, isang matandang lalaki na kilala sa buong probinsya dahil sa kanyang kakayahang labanan ang mga aswang at gabunan. Nang makita kami ni Mang Kanor, agad lumungkot ang muka. Malala ang sitwasyon nyo, sabi niya habang tinitingnan ang mga marka sa aming bahay at ang aming mga palad.
Hindi ito karaniwang aswang. Ito ay gabunan, matanda na, napakalakas, at puno ng galit. Kapag nakapili na siya ng biktima, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang dugo at buhay ninyo ang kanyang hinahangad. At ang pinakamasama, alam niyo na ba kung bakit siya nananatili at naghihintay? Umiling kaming lahat, takot na takot. Dahil ang gabunan ay hindi lang kumakain. Paliwanag niya ng mababa at seryoso ang boses. Kapag nakakain na siya ng sapat na dugo at lalo na ng dugo ng pamilyang hinahabol niya, magiging isa kayo sa kanila. Hindi mamamatay ang inyong katawan, pero ang inyong kaluluwa ay magiging alipin niya, magpakailanman. At kapag lumipas ang panahon, kayo naman ang magiging gabunan at huhuli ng ibang tao. Nanginig kami sa narinig. Iyon pala ang plano nito mula pa lang. Hindi lang kami gustong patayin, gusto kaming gawing katulad niya. Binigyan kami ni Mang Kanor ng mga proteksyon, mga espesyal na dahon, mga bato mula sa ilalim ng talon, at mga dasal na kailangan naming sambitin tuwing sasapit ang gabi. Sinabi rin niya ang tanging paraan para matapos ito. Kailangan ninyong hanapin ang kanyang pugad. Ang mga gabunan ay naninirahan sa mga pinakamalalim na bahagi ng gubat, sa mga malalaking puno ng balete o sa mga kuweba sa matatarik na bundok. Doon nila itinatago ang kanilang puso at ang kanilang lakas. Dahil matanda na siya, ang kanyang katawan ay matigas na parang bato. Hindi ito masusugatan ng karaniwang itak o bala. Ang tanging paraan para talunin siya ay sirain ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Noong gabing iyon, napagkasunduan ni Tio Berto at Mang Kanor na sundan ng nilalang kapag umalis ito. Hihintayin namin itong dumating at kapag umalis na ito upang magbalik sa kanyang tahanan, susundan namin ito hanggang sa kanyang pugad. Dumating ang gabi, gaya ng inaasahan, narinig namin ulit ang malakas na ugong na malalaking pakpak. Bumaba ito sa aming bahay. Muling nagsalita gamit ang mga tinig ng aming mga mahal sa buhay. Muling sinubukang pasukin ang bawat butas at siwang. Pero dahil sa mga proteksyon at dasal ni ibinigay ni Mang Kanor, hindi kami nito mapasok. Galit na umungal ang gabunan. Isang tunog na parang dumadagundong sa buong paligid. Tumingin ako ng diretso sa amin mula sa bintana. Mga matang pula ay puno ng puot at pangako na paghihigante. Pagkatapos, dahan-dahan nitong lumipad palayo, papunta sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng gubat. Agad kaming sumunod. Tahimik at maingat kaming naglakad sa likuran nito, nagtatago sa likod ng mga puno at malalaking bato. Ang gabunan ay lumipad ng mababa, mabagal ang galaw. Tila ba alam niyang sinusundan namin siya at nilalayo kami sa aming bahay. Sa wakas, nakarating kami sa isang malaking kuweba sa paanan ng bundok Isarog. Nakatago ito sa likod ng makakapal na baging at malalaking puno ng balete. Ang hangin sa paligid ay malamig at mabaho, amoy kamatayan at bulok na karne. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob, madilim, basang-basa at makipot ang daanan. Habang papasok kami, nakita namin ang mga nakakatakot na bagay, mga buto ng tao at hayop na nakakalat sa sahig, mga damit ng labi, at mga bakas ng malalaking paa na may malalaki at mahabang kuko na bakas sa lupa. Sa dulo ng kuweba, sa isang malawak na silid ng masinaga ng liwanag mula sa maliit na butas sa itaas, nakita namin ito. Ang gabunan ay nakatayo sa gitna, nakayuko sa isang malaking bato. Doon, nakita namin ang kanyang tunay na anyo, mas malaki pa kaysa sa inaakala namin. Ang balat nito ay kulubot at matigas. Ang mga pakpak ay nakabuka sa likod na parang malaking balabal, at sa kanyang harapan, sa ibabaw ng bato, naroon ang kanyang puso. Hindi ito karaniwang puso ng tao o hayop. Ito ay kasing laki ng ulo ng sanggol, kulay itim at luntian. Makapal ang mga ugat na parang mga lubid na bumabaon sa bato at sa lupa. Sa bawat pintig nito, mabigat, malalim at nakakatakot. Gumagalaw ang buong kuweba at parang yumanig ang mismong lupaing aming tinatapakan. Mula rito, nanggagaling ang lahat ng lakas, kapangyarihan at kasamaan ng nilalang na ito. Ang gabunan ay nakayuko sa harap nito parang sumasamba o nagpapalakas. Ang kanyang malaki at makakapal na pakpak ay nakabukas sa magkabilang gilid. Tinatakpan ng halos buong silid. Ang mabaho at mainit na hininga niya ay lumilikha ng usok na lumulutang sa hangin. Ito ang buhay ko. Ito ang lakas ko. Daan-daang taon ko itong inalagaan. Daan-daang taon akong namuhay dahil dito.
Bulong niya sa sarili, ngunit dahil sa katahimikan ng kuweba, malinaw namin itong narinig. Humarap si Mang Kanor sa amin, seryoso at puno ng pag-aalala. Ang kanyang mukha ay nasinaga ng mahinang liwanag mula sa sulong na hawak niya. Makinig kayo. Bulong niya ng napakababa. Iyan ang kahinaan niya. Ang pusong iyan ay konektado sa kanyang katawan. Kapag nasira natin yan, mamamatay siya. Pero mag-ingat kayo. Dahil kapag naramdaman niyang nangganganib ang kanyang puso, magiging mas malakas at mas marahas siya kaysa dati. Handa na ba kayo? Tumango kami kahit na nanginginig ang aming mga tuhod sa takot. Alam namin ito na ang tanging paraan para iligtas ang aming sarili, ang aming pamilya at ang aming buong baryo mula sa sumpa ng nilalang na ito. Dahan-dahan kaming kumapang papalapit, nagtatago sa likod ng malalaking bato at mga tumpok ng buto. Hawak ni Mang Kanor ang kanyang espesyal na itak na isinawsaw sa pinaghalong katas ng bawang, dahon ng kalamansi at banal na tubig. Ito lang daw ang tanging sandata na maaaring makasakit sa kanya. Nang nasa sapat na kaming distansya, biglang sumigaw si Mang Kanor ng malakas habang sumugod papalapit sa bato. Ngayon na! Sirain na ang puso niya! Napalingon ang gabunan. Ang kanyang mga matang pula ay nanlaki sa gulat at galit. Sumigaw siya, isang ungol na napakalakas, parang dumadagundong sa loob ng kuweba at nagpabagsak ng maliit na bato mula sa itaas. Hindi ninyo ito magagawa. Ako ang reyna ng bundok na ito. Ako ang gabunan. Walang makakatalo sa akin. Mabilis siyang lumipad pababa upang harangin kami. Ang hangin na nilikha ng kanyang malalaking pakpak ay humampas sa amin. Tumumba kami at gumulong sa madumi at basang lupa. Ang aming mga sulo ay namatay at tanging liwanag na lang ay ang nagliliwanag na pula sa kanyang mga mata at ang kumikinang na itim na puso sa bato. Sumugod si Teoberto gamit ang mahabang kawayan na may nakatali na banal na tubig. Habang si Mang Kanor ay tumalon patungo sa bato, nakatutok ang itak sa puso ng nilalang. Pero napakabilis ng gabunan. Sa isang iglap, hinawakan niya si Teoberto gamit ang mahaba at mga kapal niyang kamay. Ang matutulis na kuko ay tumagos sa balat at laman ni Tio. Sumigaw si Tio sa matinding sakit habang itinataas siya ng nilalang sa ere. Gusto niyo ba itong sirain? Hahayaan ko ba kayo? Tawa ng gabunan. Isang halakhak na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ito ang buhay ko. At ito rin ang magiging wakas ninyo. Buong lakas niyang ihinagi si Teoberto sa dingding ng kuweba. Bumagsak ito ng walang kibo, duguan at walang galaw. Tio! Sigaw ko na puno ng takot at galit. Lumapit sa akin ang gabunan, ang kanyang matangos at mahabang nguso ay malapit na sa mukha ko. Naramdaman ko ang kanyang hininga, napakainit, mabaho at nakakalason. Parang natutunaw ang balat ko sa bawat bugan nito. Ikaw ang batang nakikita sa akin noon. Ikaw ang magiging unang alay ko. Ang dugo mo ay magpapatagal pa sa buhay ko ng 100 taon. Itanaas niya ang kanyang kamay na puno ng dugo at laman, handang ibaba ito at punitin ang aking leeg. Pero sa sandaling iyon, narinig ko ang sigaw ni Mang Kanor. Ngayon na! Bago pa man matamaan ng nilalang, ibinaling niya ang tingin sa likuran. Nakita niyang nakalapit na si Mang Kanor sa bato. Nakataas ang itak at handang ibagsak ito sa kumikibot-kibot na puso. Sa mukha ng gabunan, sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot. Binitawan niya ako at mabilis na tumalikod upang pigilan si Mang Kanor, pero huli na ang lahat. Hindi! Isang nakakabingi at nakakakilabot na sigaw ang bumulwak mula sa lalamunan ng gabunan habang ibinabagsak ni Mang Kanor ang itak. Nabiyak ang itim na puso sa gitna. Sumabog mula rito ang maitim at mabahong ilikodo na parang bulkan na sumabog. Tumalsik sa buong paligid, kasabay nito ang katawan ng gabunan ay nagsimulang gumulong-gulong sa sahig, humagulgol at tumisigaw sa sakit. Ang kanyang malalaking pakpak ay pumapalo sa kung saan-saan. Ang kanyang matutulis na kuko ay kumakaskas sa sarili niyang katawan habang unti-unting nawawalan ng anyo. Ako ang reyna. Ako ang pinakamatanda. Hindi pwedeng matapos ito. Hindi pwede. Unti-unting lumiliit ang kanyang katawan. Ang matigas na balat na parang bato ay naging malambot at nabubulok. Ang makakapal na balahibo ay naglaglagan at nagiging alikabok.
Ang kanyang mga mata na puno ng puot at dugo ay lumuluha ng itim na dugo habang nakatingin sa amin ng may matinding galit at sumpa. Kahit mamatay ako, hindi ito ang katapusan. Ang dugo ko ay tumagos na sa lupain ito. Ang lahat ng nakatira dito, ang lahat ng magmamana ng lupain ito, dadalhin nila ang sumpa ko. Dadalhin nila ang dugo ng gabunan. Magbabalik ako sa katawan ng isa sa inyo. Magbabalik ako. Sa huling hininga niya, isang makapal na usok na kulay itim at luntian ang lumabas mula sa kanyang bibig at kumalat sa buong kuweba. Bago tuluyang maglaho sa hangin, ang kanyang katawan ay naging karne at buto na nabubulok agad. At sa loob lamang ng ilang sandali, wala nang natira kundi ang mga buto na luma at madudumi, at ang amoy ng kamatayan na nakakapit sa hangin. Tapos na, wala na ang gabunan. Agad kaming tumakbo kay Tio Berto, mabuti na lamang at humihinga pa siya. Malubha ang sugat pero ligtas ang buhay. Binuhat namin siya at dali-daling lumabas mula sa kuweba habang tumataas na ang araw. Pagbalik namin sa baryo, tuwang-tuwa at nagdiriwang ang lahat. Sa wakas, matapos ang daang-daang taon ng takot at pagdurusa, wala na ang nilalang na namumuno sa kadiliman. Sinunog namin ang lahat ng natitirang gamit at bakas ng kanyang pugad at nilinis ng mga pare at matatanda ang buong paligid. Ilang araw na lumipas, maayos ng lahat, tahimik na ang gabi, wala nang ugong ng pakpak, wala nang boses na lumatawag o nananakot. Akala namin ay tapos na ang lahat at ligtas na kami habang buhay. Ngunit hindi ko makakalimutan ang huling mga salita ng gabunan bago siya mamatay. Magbabalik ako sa katawan ng isa sa inyo. Isang gabi habang nagpapahinga kami at payapa na ang lahat, nagising ako dahil sa kakaibang pakiramdam. Mainit ang aking katawan. Parang may kumukulo sa loob ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at tumingin sa salamin na nakasabit sa dingding. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero hindi lang ako ang nandun. Sa likuran ko, malabo at parang usok, nakita ko ang anino ng isang malaking nilalang. Ang mga mata nitong pula ay nakadikit sa akin at narinig ko muli ang boses niya. Hindi na galing sa labas, kundi galing mismo sa loob ng aking ulo. Naririnig mo ba ako, Apo? Sinabi ko na sa inyo, hindi ako namatay. Naglaho lang ako. At ngayon, ikaw na ang magiging gabunan. Napahawak ako sa aking leeg. Naramdaman ko ang pagtubo ng maliit na buhok sa aking balat. Naramdaman ko ang matinding uhaw. Uhaw sa dugo, uhaw sa buhay ng iba. At nang buksan ko ang aking bibig upang sumigaw, ang boses na lumabas ay hindi na sa akin, kundi ang boses ng matanda at masamang nilalang. Tumalon ako sa labas ng bintana, papunta sa madilim at malalim na gubat ng bundok Isarog. At sa huling sandali, bago ako tuluyang mawala sa sarili, napagtanto ko ang nakakatakot na katotohanan. Hindi namin siya napatay, inilipat lang namin siya. At ngayon, ang sumpa ng gabunan ay nasa akin na.